Alam niyo, lahat ng nilalang dito sa mundong ito ay may problema. Punong kahoy, katubigan, mga hayop, at mismo ang mga tao ay may mga problema. Walang naglalakbay o lumalakbay sa daigdig ang hindi nakakaranas ng pagsubok, ng bighati, ng problema. Dito pa lang, makikita na natin na walang nag-iisa sa kanyang pinagdadaanan. Kahit papano, magkakaroon na tayo ng kagaangan sa ating pakiramdam na kung ano man ang ating mga pinagdadaanan ay merong mga tao na mga nakaranas na nito. Na meron tayong mga kasabay na nakakaranas nito. Na ang Diyos na manlilikha ay hindi sadista. Na nagbigay lamang siya ng problema sa iyo o sa akin. Sabi nga sa salita ng Diyos, walang tukso na dumating sa inyo maliban sa mga karaniwang tukso ng tao. Ngunit tapat ang Diyos na hindi niya kayo pababayaan na matukso ng hinggit sa inyong makakaya. Kundi kasama ng tukso ay magbibigay din siya ng 100 upang makatawid kayo. Ika nga, it's part of life sa English. Parte po ng buhay ang merong mga ganito. Lahat ng andito sa loob ng planetang ito ay makakaranas ng mga ganito. Malaki ang pagkakaiba ng problema na galing sa kaaway o dyablo at galing sa Diyos. Ang mga problema galing sa kaaway are meant to destroy us. Sa Tagalog, ang mga problemang ito ay nakatuon, nakadisenyo para wasakin ka. Para sirain ang pangitain mo sa Diyos. Para wasakin ang relasyon mo sa kapwa. At para wasakin, syempre, ang relasyon mo sa Diyos. There is no message. There is no purpose behind those intent. Walang mensahe, walang rason na maganda ang intensyon ng mga problema na galing sa dyablo. But with God, it's different. Sa Diyos ay iba, may pagkakaiba po. Ang mga pagsubok na ibinibigay ng Diyos ay nakadisenyo para magbigay sa iyo ng mensahe. Isang magandang mensahe, isang mensahe ng pag-ibig. Na ang Diyos ay andun mismo sa tabi mo, sa kalagitnaan ng bagyo, sa kalagitnaan ng hagupit, ng kahirapan. Andun ang Diyos. Sinasamahan ka, tinutulungan ka, inaangat ka. Ang pagsubok sa mananampalataya ay nagsisilbing panggayat sa ating pangsariling interes at mga pangsarili nating mga pangarap. Ano po ang ibig sabihin natin dito? Lahat po tayo, we are born selfish, makasarili. Wala hong tao na tunay na nag-iisip o original na nag-iisip para sa kaharian ng Diyos. Wala akong nilalang sa mundong ito na tunay
na nagmamahal sa Diyos. Lahat tayo, mas mahal natin ang ating sarili kaysa sa Diyos at sa kapwa. Tayo po lahat ay mamamatay tao, sinungaling, bastos, makasarili, mapanira ho ng kapwa, gahaman sa kapangyarihan at kung ano-ano pa. Ito po ang natural sa atin, ika nga, unfortunately, it's our default. Kaya po, binibigyan tayo ng problema ng Panginoon from time to time para ho malaman natin, di pala natin kaya. Di pala natin kaya na wala siya. O mali pala ang ating mga tinatahak, mali pala ang tinatahak ng ating isip at ang ating puso. Mali din pala ang mga pangarapin natin sa ating buhay. Ito pala ay pangarapin para sa ating laman, no? Hindi pangarapin ng Diyos at pangarapin sa kanyang kaharian. Trials, tribulations, hardships, pain, suffering, lahat ho ito can be beautiful if it will serve its purpose. Lahat ng problema ay maganda kung ikaw o ako at lahat ng mananampalataya maiintindihan ng malaliman, mauunawaan ng kabuuan kung bakit dinadaanan at kailangan daanan ang mga pagsubok na ito. Kapatid, kaya nga pinagdadaanan kasi dadaan ka lang. Sabi nga ng iba, walang bagyo ang dumating na naging forever na naandyan. Sanay tayo, no? As a Filipino, sanay po tayo sa literal na bagyo. At alam natin, lahat ng bagyo na dumaan, lumalagpas. Yan po ang batas ng daigdig. Natural law po yan. Same thing with our circumstances. Same things with our problems, trials. Pareho po sa ating buhay. Wala pong intensyon ang Diyos na masama. Wala siyang intensyon na wasakin ang pananampalataya ng kanyang mga anak. Sabi po sa salita ng Diyos, no? Sapagkat nalalaman ko ang plano ko para sa inyo, mga plano ng ikabubuti at hindi ng ikasasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Alam niyo kapatid, hindi po sadista ang Diyos. Gusto niyang magkaroon ka o ako ng isang bagong istorya, bagong panimula, bagong pag-asa, bagong misyon sa bawat pagsubok na ating mga dinadaanan. And it all comes with this. To be Christ-like. Sabi po sa salita ng Diyos, alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos. Sa kanila na tinawag ayon sa kanyang layunin, sapagkat ang mga hinirang niya noong una ay itinalaga niya rin na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Kapatid, kung ikaw ay dumadaan sa mga matitinding problema,
sa mga pagsubok na para bang walang bukas. Kapatid, manalig ka. Alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. At kailanman, hindi ka mag-iisa. Nadaanan na ito ng mga unang nilalang na tumapak sa mundong ito. Pinagdaanan din ito ng mga milyong-milyong tao sa panahon ngayon. At lagi mong tandaan, wala kang pupuntahan na hindi mo kasama ang Diyos. Dito ka humugot ng pag-asa that God will not abandon you. Wala po sa bokabularyo ng Panginoong Hesus ang mang-iwan. Pero asa ang bokabularyo niya ang mag-angat, magpagaling, bumuhay, at magbigay ng pag-asa. Kapatid, let God be God. Hayaan mo ang Diyos na gumawa ng paraan. Hayaan mo ang Diyos ang magtagpi-tagpi ng bawat problema, ng bawat bigati para sa isang bagong kinabukasan. Kung ikaw naman ay nagustuhan mo ang aming mensahe at kung hindi ka pa nakakatanggap sa Panginoong Hesus o nakatanggap ka na at feeling mo gusto mo lang makasigurado, sumabay ka sa simpleng panalangin na ito. Aming Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat sa katangi-tanging araw na ito, aming Ama. Panginoong Hesus, humingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso sa inyo. Ginagawa ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, kung ikaw ay sumunod sa panalangin na ito at inangkin mo ito, ay nawa makahanap ka ng iglesia at ng komunidad na matutulungan kang lumakbay at lumago sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung gusto mo naman, pwede kang sumali sa aming Facebook group. Dito ay makakatagpo ka ng iba't ibang mga pastor at iglesia na handa kang tulungan sa iyong mga pinagdadaanan. Hanggang sa muli, sa Diyos ang kalwalatian, sa Diyos ang kapurihan, magpasawalang hanggan.